Naisip ko lang, kasi technically, di ba, pag June 12, ano yan na holiday, di ba? Tapos 13, tama yung break, no? Hmm. Although technically, di ba pwede sila mag-session as an impeachment court if they want to? The argument can be made na they're doing that Yes. not as senators but as impeachment judges. Yes. Pero dahil delay na ng delay, gagamitin yan ng mga pro-Sara anti-impeachment senators para sabihin, teka, lampas na sa time limit. No? Lampas na sa time limit. So magbobotohan sila ngayon. Magbobotohan sila kung tatanggapin o sisimulan. O, paano? Paano kung hindi makakuha ng sapat na boto? So, ano mangyayari dyan? Sabi nga ni ex-Senate President Dillon, aakyat yan sa Supreme Court. Pero siyempre, makakaroon ng leeway yung president, yung vice president. No? Dahil siyempre, hindi mo alam gano'ng katagal yan sa Supreme Court. No? Tapos, yun nga, yung pinapaliwanag natin dati, na mag-create ng technicality para ma-set yung, hindi predicate, yung condition. Yung condition para yan ay manip in the bud. Or may isa pa, Senator. Mm. Kasi pwede namang hindi pang himasukan ng Supreme Court yan, di ba? Sabihin, political question yan. Impeachment court kayo magde-decide yan bilang Senado. Tama, pwedeng sabihin ng Supreme Court, teka, pati kami, impeachable kami. Diba? Impeachable lang ang aming mga posisyon So bakit kami makikialam dyan? Diba? So magkakaroon ka ngayon ng maliit na constitutional crisis. So sino ba magpapasya? Sino magpapasya? Siyempre sila yung highest court. Diba? Ang tawag nga sa kanila, the gods of Padre Faura. Yeah. Dahil after them, wala nang iba. No? Wala nang iba. Yung sabi nga ni Senate President Dillon, pwedeng magpatuloy yung trial, tapos pag magkaroon ng decision yung Supreme Court habang nakasampa siya, doon magkakaroon ng decision with finality. Pero pwedeng simulan na. Dahil matagal na yung forthwith na yan No? Masyado namang sobra. Huwag naman masyadong sobrahan. Diba? Yung ganyang klaseng style bulok. Huwag naman sobrahan. Medya-medya lang. No? Nung impeachment ni then Chief Justice Renato Corona, nung panahon nyo, gaano ba ka-importante yung surveys? Wala ako masyadong maalalang survey nun pwedeng meron, no? Pero wala lang ako maalala at this point. No? Pero parang dun sa mga nagtulak ng surveys, parang hindi issue sa kanila yun. Meron man o walang survey, itutuloy nila. No? Batay dun sa ebidensya. Batay dun sa impeachment complaint. Dito, 4 yung impeachment complaint Di ba? 4 yung impeachment complaint. Yung pinagbotohan yata, yung ika-4. Pero hindi na pag-uusapan yung complaints. Oo nga Hindi na pag-uusapan yung complaints. Yun yung mahalaga kasi, kaya nga sinasabi ng mga pundits, ng mga sinasabi ng mga legal luminaries, sinasabi ni Senate President Drilon, ang mahalaga masimulan para makita yung ebidensya. Para yung constitutional mandate ay magawa. No? Ngayon, nasa senador na yan, kung idedeklara nilang guilty or not yung akusado na Vice President. Pero dapat yan ay masimulan. Masimulan para makita yung ebidensya at yung katotohanan. Whether yung mga senador ay boboto for or against acquittal, no? Which is basically a political act na. At least, lumabas yung mga ebidensya na pagdebatihan, no? Na iladlad, halimbawa, yung bank accounts. Pag nabuksan yan, edi makikita natin kung totoo ba yung sinasabi ni Senator Sally Trillanes o hindi. Diba? Totoo ba yung sinasabi niya na itong bank accounts ni Vice President Sara ay may daan-daang milyon galing sa mga drug lords at pogo lords? Edi kung nabuksan at wala naman pala, edi sinong kakain ng ampalaya? Siyempre si Senator Trillanes. Diba? Kaya mahalaga na masimulan yan. No? Kaya dalawa yung mangyayari. Yung 19th Congress, yung 19th Senate, papasyahan kung
i-convene nila yung sarili nila as a trial court. Mm. Di ba? Yung ikalawa, yung mismong impeachment court na magkasama na yung 19th, yung natira sa 19th Congress at yung bago na elected sa midterm. Doon na sila magpapasya kung i-convict o hindi. So dalawa yung mahalagang pagpapasyahan. No? Hindi yan isa. Yeah. Justice, ito naman, gamitin natin isang hat ninyo, no? Justice. Ngayon kasi senador kayo, no? Ito naman justice. Kasi dalawa yun, di ba? Yung isa yung continuity. Kung masimulan yung impeachment trial under this Congress, kung pwede ba siyang tumawid o tumalon dun sa next Congress. Yes. Okay, that's one. Pero tingin ko mas komplikado yung pangalawa eh. Kung hindi ma-convene in this Congress yung Senate as an impeachment court at magsisimula lang siya sa next Senate, baka mas maging problematic, don't you think? Tama. Magkakaroon ng added argument yung mga anti-impeachment o anti-conviction. Pero either way ay aakyatan sa Senado. No? Aakyatan sa Senado, sa Supreme Court. Either way. Ano bang, ito na lang, ano bang basa po ninyo, mahal na senador? Bakit ba pagkatagal-tagal itong mga senador natin bago simula itong impeachment trial? Well, wala naman akong sinasabi na itong ating mga senador ay vulnerable sa mga pressure sa different interest groups. Wala akong sinasabing gano'n. Wala no? talaga. Oo. Pero nagmumukhang suspicious yung kanilang pag-delay. No? Dahil nga, ang linaw-linaw ng ibig sabihin ng forthwith. Tapos delayed na nga, pinospone mo pa from June 2 to June 11. Practically a day before matapos yung session ng both houses. Diba? Hindi ba? Senator. Ikaw ba ay kahit ikaw ay walang mali siya? Dahil ikaw ay medyo very religious, hindi katulad ko, ay tingin mo ba ay walang kwanyan? Walang mali siya? Wala. Tingin ko nga. Wala. Kasi sinabi lang naman nila, gusto nilang tutukan yung mga priority legislative measures. Baka nga. Baka. Ano nga ba yung priority legislative measures na natutukan nila? Ito nakaraang 4 na buwan? Hindi ko alam eh. Oo. Hindi, ano naman. Ganun kasi pag tanga ko, maniniwala lang ako. Tanga lang ako eh. Yeah. So happy ako na pinagmumukha nila akong tanga. At yung ilang mga Pilipino pa. Sa mga ganung pahayag. Yung para bang hindi naman mag-iisip na mali siya yung mga yan eh. Tanga yan eh. Alam, di ba minsan ganun eh. Binobobo tayo. Iba kasi yung likas na tanga tayo eh. Iba yung tinatanga tayo. No? Pag tinatanga na tayo, nakakagalaiti na yan, di ba? Medyo nagagalit na tayo dyan. Kung tayo ay likas na tanga, okay lang. Eh, ganun talaga tayo, di ba? Pero yung tatangahin ka, harapan, alam mo, tinatanga ka na, hindi naman pwede yan. Kahit naman wala tayong posisyon, hindi naman tayo basta-basta pwedeng tangahin. Yun lang. Init ng ulo, Senator. Eh. Baka naman ganito, no? Ako naman, naisip ko lang, no? Sa aking tangang pag-iisip, napakababa naman ang IQ natin dito. Baka naman nakinig din kay President Marcos. Dahil sabi ng Pangulo, ilang beses ko ba sasabihin sa inyo, ayoko ng impeachment. So nagkaroon lalo ng bala yung ating mga senador na in the first place, taking their sweet time before starting the trial. Ayaw ng presidente. Kaso kung gano'n nga, ang tanong ko naman, di ba sabi nyo, hindi naman nakikialam ang executive? Di ba dapat sariling kilos ninyo yan? So either way, mukabalik eh. Mismo yung Senate President na nagsabi, walang pakialam dito yung executive. Diba? Kaya hindi nila pwedeng i-invoke yung sinabi ng Presidente. Pero, tama o mali man yung sinabi ng Presidente, hindi nila pwedeng i-invoke yun dahil sa kanila na mismo lang galing. Hindi kami pwedeng i-pressure ng executive.